Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Ocho Reyes nagpaliwanag kung bakit binangko si Kai Sotto. Paano nga ba natalo ang ating pambansang koponan kontra Dominican Republic? Maganda nga ang naging panimula ng ating pambansang koponan. Nagawa nga nilang makasabay sa Dominican Republic. First to second quarter ay dikit nga lang ang laro at hindi talaga nagpapaiwan ang Gilas Pilipinas. Pero pagpasok ng third quarter ay dito na nga nagkaproblema ang ating pambansang koponan hanggang sa mag-collapse noong fourth quarter. Una ngang naging problema ng Gilas Pilipinas ay ang kanilang turnovers. Napakaraming ang broken plays at turnover na nagresulta kung bakit nakakalayo ang Dominican Republic. Meron niyang 19 turnovers ang Gilas Pilipinas. Sa 19 turnovers na yan ay nakapagtala ng 26 points ang Dominican Republic. Tinake advantage talaga nila yan. At kung sakaling less turnover nga ang naitala ng Gilas, ay malaki sana ang tsansa nila na manalo. Isa pa sa naging problema ng ating pambansang koponan ay foul trouble nga ang kanilang mga players. Especially pagpasok ng third quarter kung saan hindi nga magaganda ang naging tawag na pumapabor sa Dominican Republic. Napakaraming ang plays na bolang-bola ang nahuhuli ng Gilas pero foul ang tawag ng referee. Masyado ring maninipis ang tawag, kaya naman namiesta nga ang Dominican Republic, lalong-lalo na itong si Karl Anthony Towns pagdating sa free throw area. Nakapagtala nga ito ng 26 points at 15 dyan ay galing sa free throw area. At isa pa nga sa pinaka naging problema ng Gilas ay ang pagkaka-foul out ni Jordan Clarkson. Kahit hindi nga maganda ang tawagan at pumapabor sa Dominican Republic, ay nagagawa ngang makasabay ng Gilas Pilipinas. Pero nagsimula ngang mag-collapse ang kanilang koponan noong ma-foul out si Jordan Clarkson. At sa fourth quarter pa nga yan nangyari. Bumagsak ang tempo ng laro ng Gilas Pilipinas dahil sa pagkawala ni Jordan Clarkson. Diyan nga natin nakita na problema talaga ang Gilas coaching staff dahil wala ngang adjustment na nangyari dahil noong mawala si Jordan Clarkson ay doon na nga tuluyang bumagsak ang Gilas Pilipinas. Kung ako ang tatanungin mga chong, ay maganda pa rin naman ang ipinakita ng ating pambansang koponan. Aaminin ko ay inexpect ko nga na matatambakan ng tuluyan ang Gilas Pilipinas. At sa ipinakita nga nilang performance ay kaya nga nilang sumabay sa mga big teams. Talagang nag-collapse lang sa dulo dahil sa pagkaka-foul out ni Jordan Clarkson. Kinakailangan nga lang nila ng konting adjustment at plan B sakaling maulit ang pagkaka-foul out nitong si Jordan Clarkson. Dahil ito nga ang ating main player at sa kanya nga nakasalalay kung mananalo ang ating pambansang koponan. Maganda naman ang ipinakita ng Gilas. Sana lang talaga ay may pagpatuloy nila yan sa kanilang mga susunod na laro kontra Italy, lalong-lalo na sa Angola na ine-expect ng lahat na makukuha ng Gilas ang panalo. Sa kabilang banda naman mga chong, Coach Reyes nagpaliwanag kung bakit binangko si Kai Sotto. Ayon nga sa article ng The Tiebreaker Times ay sinasabing Chot explains why Kai Sotto was given limited role versus Dominican. Sa naging laro nga ng Gilas kontra Dominican Republic ay halos hindi nga ginamit itong si Kai Sotto at meron lang 13-second playing time sa buong laro. Maraming ang Kai Sotto fanatic ang galit na galit ngayon kay Chot Reyes dahil sa pagkakabangko ni Kai Sotto. At ang paliwanag nga dyan ni Chot Reyes ay mabilis nga daw nakakuha ng 2 foul si Kai Sotto kaya kinailangan nila itong ilabas agad. Hindi na nga daw nila na ibalik si Kai Sotto dahil sa ganda ng inilalaro ni AJ Edu na nagpahirap kay Karl Anthony Towns sa loob ng painted area. Maging si Junmar nga rin daw ay maganda ang inilaro
kung saan ay nakapagbaon ng 16 points sa 28 minutes playing time. Kaya hindi na talaga naibalik ni Chot Reyes si Kai Sotto. Para sa akin mga chong ay hindi sa kinakampihan ko si Chot Reyes, pero tama lang ang naging desisyon nito na mas ibabad si AJ Edu at Junmar Fajardo dahil maganda nga ang kanilang inilalaro sa loob ng painted area at ang dalawang big man nga na yan ang nagpahirap kay Karl Anthony Towns. Ipinapangako nga ni Chot Reyes na makakakuha ng playing time si Kai Sotto sa kanilang mga susunod na laro. Hindi nga lang daw talaga nag-favor kay Kai ang matchup kontra Dominican Republic.